Nandito tayo sa San Marcelino Street, corner Apasible, Paco, Maynila. So magta-travel tayo papunta ng Laguna. So dito merong NCAP. Kasali yung street na to sa MMDA na may NCAP. Yung no contact apprehension policy. So ingat tayo sa mga traffic light, sa mga turn natin ng left or right. Dito sa side na to, itong Pedro Hill, so meron ditong traffic light sa kaliwa. Kapag nandyan ka sa lane na yan, dapat kakaliwa ka. Kasi kapag dumiretso ka, huli ka na dyan sa NCAP. Wala na yung enforcer dyan, pero dati may mga nanguhuling enforcer dyan. So yun lang naman ang traffic light doon sa may Apasible at sa Pedro Hill kung galing kayo ng Paco Park. Tapos yung susunod na traffic light ay dito na sa Quirino Avenue. So Osmeña Highway tayo dadaan, pero magsi-shortcut tayo dito sa ilang mga street. Diretso lang tayo dito sa San Marcelino, tapos meron ditong dalawang option. Pwede tayong dumaan ng Leon Ginto at pwede dito sa may Angelinaw, palabas ng Makati. At siguro dito tayo sa Leon Ginto dadaan. Kasi dito ay isa lang yung traffic light na dadaanan natin. O isa, isa lang, nandun na sa Vito Cruz yung traffic light. Kapag dito kasi tayo dumaan sa Angelinaw, dalawang traffic light yung ating dadaanan. Doon sa may Estrada at doon sa Vito Cruz. Pero dito kapag sa Leon Ginto tayo dumaan, ay isa lang yung traffic light na dadaanan natin. So yan, kapag ka nandun kayo sa left lane, kailangan mag-left kayo doon. At kapag nandito naman sa diretso na to, kailangan diretso tayo. So may mga nakatutok na camera kasi pinatupad na ulit ng MMDA ang NCAP. So itong San Ana Street to, kung galing kayo dun sa Marcelino, pwede kayong pumasok dito sa kanan. Bali two-way to. Pero kung galing kayo dun sa Angelinaw ay one way yun. Hindi kayo pwedeng dumaan ng papunta dito. Dito sa corner ng San Andres at Leon Ginto, kakaliwa tayo. At kapag nakakaliwa, dire-diretso lang to hanggang Vito Cruz or Pablo Ocampo. Ang place na to ay sakop na ng Malate. Kanina nanggaling tayo sa Paco, sa may malapit sa Paco Park. Pero ngayon ay ang sumasakop na dito ay Malate. So diretso lang to at madadaanan natin ang Lazal, yung sa likod na part. Tapos ang Saint Scholastica naman yung sa gawing kaliwa. Bali tapat siya ng likod ng Lazal. At kapag nakakaliwa tayo ng Vito Cruz,
Mga ilang metro lang madadaanan naman natin ang Saint Benilde. So, ito yung pinili nating daan na shortcut kasi walang traffic light dito sa kahabaang ito ng Leon Ginto. Unlike doon sa Singalong na may traffic light yung corner ng Estrada at saka ng Singalong. Tapos traffic light ulit ang Vito Cruz at ang Singalong. So dito ay walang traffic light, diretso lang. So ang magiging traffic light lang na dadaanan natin ay doon sa corner ng Singalong at ng Vito Cruz. Kapag ganito may mga tumatawid, lagi nating pagbibigyan, lalo na kapag may pedestrian lane. Pero kahit walang pedestrian lane, kung may makikita tayong mga tumatawid na mga tao, ay lagi nating pagbibigyan. So, ito sa gawing kanan natin, yan, bandang likod yan ng De La Salle. Tapos dito sa gawing kaliwa, ito yung Saint Scholastica. Kaliwa tayo dito. Ayan, kapag kakaliwa tayo ay doble ingat. Yung mga galing dyan sa gawing kanan ay minsan mabilis yung kanilang patakbo. Kaya tiyempo-tiyempo yung pag-abante natin. So, ito yung traffic light sa unahan. Pero ito yung St. Benilde yan. Ayan yung may parking space na yan, may pasukan yan. Yan yung St. Benilde. Magandang eskwelahan din yan. So, ito yung traffic light na sinasabi ko. Isa lang to. Compared dun sa dadaan tayo ng Singalong, dalawang traffic light yung madadaanan. So, dito isa lang. One way to hanggang Arellano. Tapos, pagdating mo ng Arellano, ang one way naman ay dun sa kabilang side. So, hindi tayo pwedeng dumiretso nitong Vito Cruz kasi ang end ng one way na to ay nandito sa corner ng Arellano. Pagtawid natin ng tulay ay Arellano Street at yung one way naman yan ay galing na dun sa kabilang side. So parang nagsalubong na one way. Ayan, kakanan tayo dito. Diyan minsan nagsisiksikan kasi nga one way. At kapag may ganyan na humihingi ng way, palagi din nating pagbibigyan. So yun yung one way, yung mapansin nyo, mga nakasalubong na sa atin. Baliktad yung one way. So, hindi pwede magsalubong. Kung one way tayo kanina, papunta ron, sila naman yung one way, pasalubong sa atin. So, Arellano Street, at lalabas tayo ng Osmeña mamaya, Osmeña Highway, pero hindi rin tayo dadaan ng traffic light kasi kapag diniretso natin mamaya yung Subel Rojas, merong traffic light na dadaanan tayo sa kanto ng Osmeña Highway at ng Subel Rojas. So, shortcut lang tayo palabas ng Osmeña Highway. So, ito sakupan ng Malate, Manila. At sa bandang unahan nito ay sakop na ng Makati. So, dito tayo, diretso tayo dito sa Arellano Street. Yan, so mahaba to. Mula doon sa may kanto ng Osmeña Highway sa may San Andres, malapit sa Pure Gold hanggang dito. Ayan, Arellano Street yung pangalan nito. Pero ito sakop na to ng Makati. So meron ditong eskwelahan na kapag mayroong pasok, hindi nila pinapadaan ang mga sasakyan dito. So try natin kung since Sabado naman kung makakadiretso tayo. So ito yung school yan sa gawing kanan natin. Okay, so makakadiretso naman. Yan yung mga harang na nilalagay nila ayan, kapag may pasok. So hindi sila nagpapadaan dyan kapag may pasok ang mga bata, kapag may klase.
Okay, tuloy lang tayo dito tapos tawirin lang natin yung Bautista Street, Dian Street at saka nakatawid na pala tayo ng Bautista. Ito Dian Street, tapos Fillmore Street. So pag natawid natin yung Fillmore ay malapit na tayo sa Osmeña Highway. So ito yung part ng Barangay Palanan, Makati. Yan yung mga nakikita natin, marami ding mga buildings dito. Ayan, ito yung corner ng Fillmore and Arellano Street. So ganitong mga corner, crossing, bigayan. So kung sino yung nauuna, pagbigyan natin. Kung sino yung nasa kanan natin, pagbigyan natin. Ito na yung Osmeña Highway. Tayo ay papasok na dito. So, doble ingat din dito kasi mabibilis yung mga galing sa left side natin. Ayan, minsan ayaw magbigay ng iba at minsan naman ay nagbibigay naman yung iba. So, ayan, timing tayo kasi kakaliwa tayo. So, kung meron mang mga experience tayo na nakakasabay na hindi maganda yung kanilang attitude in driving, unawain na lang natin sila. So, kaya tayo dito sa flyover na to. Yung pinakataas nito ay Skyway. Ayan, napapansin natin. Parang nakapayong sa atin. Ayan, yan yung Skyway. Tapos dito sa bandang pababa nitong tulay, kung gusto nyong dumaan ng Skyway, pwede kayong pumasok dyan sa kanan. Allowed naman yan. Pero since hindi naman yata ma-traffic ngayon, so dito tayo dadaan sa baba. Diretsuhin lang natin ang Osmeña Highway papunta ng Nichols. So ito yan, yung nasa una natin, papasok yan ng Skyway, kaya kumana na siya. Pero tayo, diretso tayo dito. Itong bus, pansin natin, galing kaliwa, tapos pumasok dito sa Osmeña Highway. So bigayan lang din dun sa part na yon. So diretso lang tayo. May traffic light ulit dito. Arnais Road, Pasay Road, yung traffic light na madadaanan natin dito. Tapos, ang susunod ay pagtawid natin dito sa Arnais Pasay Road. Susunod na ulit yung tulay na naman, paakyat ng flyover sa may Magallanes, EDSA na. So kapag ganitong traffic light, test of patience. Hintayin natin yung go signal, green light. So wala akong kasama ngayon. At maganda naman yung panahon. Nung mga nakaraan, meron akong mga kasama, mga pamilya, pero ngayon ay solo ride lang muna tayo. So yan, tawid na tayo ng Arnais Pasay Road. At diretso lang tayo dito. So yung part na to ay sakop na to ng Barangay Bangkal, Makati, dito sa right side. Tapos dito sa left side naman ay kabilang side ng Makati. Pio del Pilar. So mapapansin natin dito, 1, 2, 3, 4, halos 5 lanes yung hati ng mga lanes dito sa ating dinadaanan. Pero
Itong nasa pinaka-inner left, innermost lane, yung nasa pinakakaliwa natin, ang lane na yan, mag-e-end yan. Mag-e-end yung lane na yan. So, bali ang pinaka-straight lane, itong sa side natin. So, minsan, delikado din yan kapag sobrang bibilis ng mga sasakyan, tapos end na yung lane nila. Kasi biglang kakabig yan dito sa lane natin. So, pansinin natin, ito, bago umakyat ng tulay, ayan, lumiit na yung lane at nawala na. So, ingat kapag dadaan kayo dyan. Pero dun sa mga memorize naman yung daan na yan, okay lang yun sa kanila. Sa mga bagong dumadaan, paalaala natin, bago umakyat ng tulay, kung nasa innermost lane kayo, mag-ingat kasi nawawala yung lane doon sa pinakakaliwang bahagi. Sumisikip kasi yung daan. So yung nasa unahan natin, galing siya ng kabilang side, tapos pupunta ng kabilang side. So dalawang lane agad yung kanyang dinaanan. Pero bumalik din siya sa gitna, oh. Ayan, oh. Siguro nagmamadali siya. So yung bandang gitna na yon sa kakanan, maraming lubak doon. Medyo malalaking lubak. Kaya kung dadaan kayo dyan, gumawi na lang kayo dito sa kaliwa. Kung pupunta naman kayo ng Naiya, punta kayo ng Pasay, pwede pa naman kayo magstay dito. Pwede naman kayong dun pa sa bandang unahan mag-turn right. Wag lang yung masyadong malapit na. Kasi mag-aalanganin. So, yan, may entry din dito ng Skyway. 1, 2, 3, yan sa pang-apat na lane. May entry. Yan yung entry ng Skyway. Mga galing Magallanes. So, yung dating gasoline station dyan ay nawala na. Natanggal na. So, iba na yata yung itatayo. Yan yung entry ng Skyway sa bandang kanan. Tapos yung pinakakanan, service road naman yon papunta doon sa kanang bahagi. Sa Villamor Air Base, papunta ng Naiya. So, yun yung pinaka-service road. So, diretso lang tayo dito. Nichols tayo. Entry tayo ng Nichols. Tapos, diretso lang tayo ng Slex. Medyo makulimlim ang ibang part ng Kalawakan. Pero may part naman na mainit. So, hindi natin alam kung uulan, kung baka biglang bumuhos yung ulan. So, ito, yung kanan na yon ay paakyat ng Sales Bridge. At itong diretsyo na to ay Nichols Plaza, Toll Plaza. Yung gawing kanan nito, ito yung papasok naman ng Merville Plaza. Kung pupunta kayo ng Merville Parañaque, ng West Service Road, Parañaque, o may part ng Pasay din dyan sa may service road na yan. So, yung pasok nyo dyan ay dyan sa exit sa kanan, yung Merville exit. Yan yung service road. Kilid dyan ng Villamor Air Base. So, yan, sa gawing kanan, yan, may makikita tayo dyan na Merville exit. Ayan. Tapos, itong diretsyo na to ay Slex. So, dito lang tayo, dire-diretso lang tayo dito. At ang ating pupuntahan ay Binyan, Laguna sa Southwoods.
So kapag dadaan tayo ng ganitong toll plaza, may barrier, lagi nating ilagay yung ating distance sa tamang distance. Kung meron tayong sinusundan na sasakyan, may mababasa tayo na stop here, wait for the barriers to go down. So doon tayo mag-stop. Huwag tayong masyadong nakatutok sa sinusundan nating sasakyan kasi kapag hindi na-read yung ating RFID, so ang mangyayari, ipipresent mo pa yung RFID card mo, tapos i-scan nila para ma-read. Unlike doon sa dumaan ka ng tama, tapos mariread na ng scanner nila, so mabilis lang. So nakakapagtaka ngayon, kakapasok pa lang natin ng SLEX, pero bakit ma-traffic? Nung mga nakaraang Saturday na dumadaan tayo dito ay hindi naman ganito. May traffic man pero hindi ganito. Siguro volume na rin ng sasakyan. Kasi yung pagpasok natin dito, meron ding mga galing C5 na pumapasok din. So yung lanes dito ay medyo lumalawak na. 1, 2, 3, halos 6 lanes. Pero sa bandang unahan ay lumiliit din yan. Siguro isang cause din yun na kasi lumiliit yung lanes. Kung galing 6, parang magiging 4 na lang yata ito mamaya. Or 3. So, tingnan natin bakit ganito yung experience natin ngayon. Ayan. So, yung mga nasa gawing kanan, nag-eembudo sila dun sa bandang unahan, kaya kumakabig na sila dito sa kaliwa. Ayan, okay lang yan na ganyan, may mga sumisingit, pagbigyan lang natin. Para kung tayo naman yung hihingi ng way, ay pagbibigyan din naman siguro tayo. So yan, medyo malapit na silang magdikit nung isang sasakyan. Parang ayaw magbigay nung isa. Pero tayo, pagbigyan natin. Okay lang ang magbigay. Sabi nga ng Bible, di ba? Blessed is to give than to receive. So ayan, pansin natin na talagang yung mga nasa gawing kanan ay kumakaliwa na halos. Malaman natin bakit ganito, bakit sumobra yung bagal. At ganito, tiyaga lang talaga kapag dumadaan tayo sa ganitong mga way na natetest yung ating patients. At lagi natin syempreng i-check yung ating mga sasakyan kapag tayo ay nagta-travel. Yung mga basic na chine-check, yung langis, yung wiper, yung tubig, yung mga ilaw, headlight, signal light, brake light, at yung gauge ng gulong. Ayan, mahalaga din yon para kapag ang gulong ay pantay yung laman ng hangin, nakakatipid yun sa gaas. Pero kapag ang gulong ay hindi pantay-pantay ang hangin, nakakadagdag yon sa konsumo ng gas. Ayan, so yung 6 lanes kanina, ito 3 lanes na lang. 4 lanes, tapos naging 3 lanes na lang talaga. Ayan. So kaya nag-iembudo din kasi napakalawa kanina pagpasok natin, lalo nung nagtagpo yung galing ng C5. So 6 lanes doon sa part na yon. Tapos naging 5, naging 4, ngayon naging 3. At
Kapag ganyan, syempre yung volume ng mga sasakyan nag-iimbudo, nagko-cause ng pagbagal ng takbo ng mga sasakyan. So yung gawing kanan nito ay exit ng Bikutan. So meron ditong mamaya may double yellow lane na dapat kapag nandyan ka sa lane na yan ay huwag ka nang mag-change ng lane. So medyo mabilis sa gawing kaliwa. Yung gawing lane natin medyo dito babagal ng konti. Siguro may aberya nga. At malaman natin. So yan, medyo malapit na sa exit ng Bikutan. Tiyaga-tiyaga lang lagi kapag nagta-travel, nagda-drive. Kapag inaantok na ay magpahinga muna, hanap ng ligtas na lugar, umidlip. Pag nakaidlip na, saka na magpatuloy sa pagda-drive. So ngayon ay May 31, 2025, araw ng Sabado, pasado 2:00 ng hapon. At ito nga, naglalakbay tayo papunta ng Binyan, Laguna, partikular sa Southwoods. At ito yung ating naranasan ngayon mula pagpasok ng Nichols Islex hanggang dito sa may malapit na sa exit ng Bikutan. Ayan, kanina talagang bumper to bumper na. Ngayon, umuusad na ng pakonti-konti. Pero okay na to yung ganitong may pag-usad. Compared kanina na nagpo-full stop. So ngayon ay gumagalaw naman kahit papano. So ayan, may naka-signage sa taas. Bikutan exit. Tapos itong lane natin papunta ng padiretso ng South, Calamba, Parañaque, Muntinlupa. So mas mabilis talaga dun sa kaliwang bahagi. So malaman natin bakit ganito yung nangyari. So medyo maluwag naman at pakonti-konti ay umuusad tayo pero ramdam pa rin, no? Ayan, ramdam pa rin yung talagang pagbagal. So ito yung nararanasan natin ngayon. Ayan, bakit kaya? Bakit nag-traffic dito? May bus sa ating kanan at gustong pumasok sa ating side, sa ating lane. So, ayan, nag-change lane tong nasa unahan natin. Siguro papasok siya ng Bikutan. Medyo mahaba-haba na rin tong pagbagal na to. Pero syempre, test of patience. Experience sa
pagdadrive. Kaliwa't kanan na yung mabilis sila, tapos yung lane natin ay parang nai-stuck. So ito yung dahilan bakit nagbabagal dito. So yung truck na yan, yun, nasiraan siya. Kawawa naman. Pero ginaguide naman nung motorcycle na yung enforcer na naka-motorcycle. So yun yung naging cause ng pagbagal doon. Medyo ilang minuto rin. At nakalagpas naman na tayo. Ayan, salamat sa Panginoon. So tuloy lang tayo. At yan yung exit ng Bikutan sa gawing kanan. Ang susunod na exit naman ay Sukat, Parañaque at Sukat, Muntinlupa. So yung Sukat ay nahati yon sa dalawa. Yung isa ay Muntinlupa, tapos yung isa ay Parañaque. So kung kayo ay mag-i-exit ng Sukat, tapos gagawi kayo ng kaliwa, papunta ng Laguna de Bay. So yung Sukat doon, Barangay Sukat, yun ay sa Muntinlupa City. Pero kung kayo ay mag-i-exit ng Sukat at kakanan kayo, so yun naman ay Sukat, Parañaque. So medyo malaki din yung Sukat, Parañaque. Ayan, medyo okay na, mabilis na yung takbo. At nalagpasan na natin yung nasiraang truck, mixer truck, yung naging cause ng pagbagal ng mga sasakyan mula doon sa Nichols Toll Plaza hanggang sa halos Bikutan exit. So mula doon sa Nichols Toll Plaza, pagkalagpas lang natin ng konti, nagtiyaga tayo hanggang halos sa Bikutan exit dahil sa traffic. So ngayon okay na. Ayan, dito ang speed limit ay 100 kilometers per hour. So dito sa left lane, ito yung overtaking lane. Ayan. So medyo mabagal yung sa unahan natin. Overtake tayo dito kasi medyo mabagal yung takbo niya.
Pero halos pantay siya dun sa nasa kaliwa. So, timing tayo na maka-overtake tayo, change lane, pero timing. Dapat malinis yung sa likod natin sa kaliwa. Ayan. So, ganyan yung pag-change lane. Overtake tayo dito kasi sobrang bagal nung takbo niya. Kaya siguro siya nandun sa gitna. So, ito naman, nasa overtaking lane tayo. Pero gagawin ulit tayo sa gitna. Ayan. Kasi yung lane na yon ay sa mga nag-overtake. So, okay, overtake naman tayo dun sa kanya. At ganyan kapag mag-overtake. At kapag nandito tayo sa overtaking lane, tapos may mga nakikita tayo sa likod na mag-overtake sa atin, babalik tayo dito sa lane sa bandang gitna. Pero kung mo-overtake tayo, dito lang tayo dadaan sa overtaking lane. So, nakalagpas na tayo ng sukat exit dun sa gawing kanan. Dire-diretso na tayo dito at ito naman susunod na exit ay sa Alabang Muntinlupa o Alabang Sapote Road. So gawing kanan yon. So maganda na yung pinagbago ng Skyway dito kasi kung dadaan kayo ng Skyway tapos bababa kayo ng SLEX papunta ng Calamba, hindi na kayo dadaan dito sa part na to. Kasi dati dito yung rampa pababa ng mga galing Skyway pero dinugtungan na. So hindi na dito ang rampa pababa, dire-diretso na at kapag end yung Skyway, malapit na dun sa may gasoline station ng SLEX dun sa Shell. So Muntinlupa, halos malapit na sa papasok ng MCX. So ang haba nung nadugtong nitong Skyway Stage 2. Ayan, so maganda na yung panahon. Kanina medyo makulimlim pero ngayon medyo nawala yung kulimlim pero may mga part pa rin na parang may maitim na ulap. So ayan, sa kaliwat kanan natin, yan yung Skyway. So change lane tayo kasi medyo mabagal yung nasa lane na yon, ang overtaking lane. Lagi tayong mag-iingat kapag mag-change lane. Lagi nating tingnan na clear yung sa ating side, sa left side man o sa right side man kapag mag-change lane. Okay, so diretso lang tayo dito. Yung sunod na exit, ayan, sa gawing kanan, yun yung papunta ng PhilInvest. At ito naman yung mga galing na ng PhilInvest. Papasok sila dito sa SLEX. Tapos yung susunod na exit dito, yung papasok ng MCX at yung sa Susana Heights. So, Muntinlupa. Tapos susunod yung San Pedro exit at susunod na yung Southwoods at sakop na siya ng Binyan, Laguna.
So doon tayo pupunta at medyo malapit na. Ayan, kapag nasa overtaking lane tayo, siguraduhin natin na mag-o-overtake talaga tayo. Kasi minsan merong nag-stay ng overtaking lane na hindi sila nag-o-overtake, maintain yung kanilang speed. Kaya minsan kapag nakita ng camera ng management ng expressway ay minsan binibigyan sila ng violation. So ito yung gasoline station, pagbaba nyo ng Skyway na malapit na, yung Shell. Ayan. So kung kakapusin na kayo ng gas, dyan lang kayo dumaan, makakapag-gas up na kayo dyan. So yung gawing kanan natin, yan yung papasok ng MCX at pa-exit din ng Susana Heights. So kung doon kayo pupunta, gawi kagad kayo doon sa right side. Ayan, may mga naka-signage naman dyan. To MCX, tapos to Susana Heights. So mabilis lang sana yung travel natin, medyo na traffic nga lang tayo kanina. Kaya medyo humaba ng konti yung ating time travel. Malapit na tayo dito sa San Pedro exit. Gawing kanan siya. So ayan yung galing naman ng mga Susana Heights, papasok dito ng SLEX, yung nasa gawing kanan. Dati, nung ginagawa to, medyo struggle yung pagdaan dito. Pero ngayong halos okay na lahat, ayan, nararanasan natin na maayos na. Maganda na yung uh, pagpapatakbo ng sasakyan dito. Ayan. Ayan, so yung gawing kanan na yan, nandyan yung exit ng San Pedro. So, eto, Laguna na to. Ayan. Sa province na tayo. Galing tayo ng Paco, Manila. Ngayon, nasa province na tayo ng Laguna. So, yung time na nagugol natin, 43 minutes. Pero kung hindi tayo na traffic, ay mas mababa sana yung time. So dito meron ding susunod na gasoline station. Kung halimbawa dito naman kayo aabutan na kapos na sa gas, meron ditong Petron gasoline station. So isang option din to na pwede kayong magpa-karga ng gas dito. So gawing kanan yung gasoline station dyan. At kapag nakalagpas tayo ng Petron gasoline station, medyo malapit na yung exit ng Southwoods. Kaya gagawin na tayo dito sa kanan. Yan yung Petron yan. Meron ding McDo, ayan. So ito, napakalawak na sa place na to. 1, 2, 3, 4, 5. Nagpa 5 lanes, nagsi 6 lanes. So ito yung nangyari nung pinalawak yung lugar na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halos 6 lanes na. At yung gawing pinakakanan, ito yung pa-exit na ng Southwoods.
Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakakapanood sa ating channel, sa lahat ng mga nag-subscribe, lahat ng mga nag-comment, nag-like, nag-share, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, maraming salamat at mag-subscribe po tayo at marami pa tayong mga video about travel ang atin pong ilalagay dito sa ating YouTube channel dito sa Pinoy TV. So ayan, napakalawak na po dito sa SLEX, dito sa part na to ng Binyan, Laguna, San Pedro, Laguna. Ayan. So ito na yung exit ng Southwoods. At gawin na tayo dito sa kanan. So hindi pa nila naayos yung marking ng lane. Aayusin pa siguro nila yan. So ganun lang kapag tayo ay mag-exit o mag-entry ng toll plaza, entry or exit, lagi tayong sumunod dun sa kanilang procedure na kapag meron kang sinusundan, mag-stop ka dun sa tama. So, ano lang tayo dito, nag-divert lang tayo kasi dun sa pinakakanan ay hindi nagalaw hanggang ngayon. Kaya mahaba-haba yung pila. Kaya ayan, ito yung stop here na sinasabi natin. Kapag nakababa na yung barrier, saka na tayo mag-proceed. So ayan, naka-go na tayo. So yung sa gawing kanan natin, hanggang ngayon nakastop pa sila kasi may aberya yata yung nasa pinakaunahan nila. So ito yung Binyan, Laguna, Southwoods City. So hindi lang pala SM yung may city, ito palang Southwoods ay meron ding city. Pero ito ay sakop ng Binyan, Laguna. Ayan, may mga pasyalan din dito kung nais yung mamasyal. May mall dito, may mga pasyalan. So maganda dito sa Southwoods. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating channel at sa lahat ng mga magsusubscribe. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So, dito lang muna tayo sa Petron Gasoline Station at pahinga muna ng konti. Check muna natin yung ating service. Check muna natin kung okay pa yung gas. And maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Pinoy TV. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.